guys! Welcome back to my channel. At for today's video, i-share ko kung paano ba ako nakalakad ng mabilis guys. So, within 4 months, nakalakad ako without any support. So, ganito guys. So, April 16, kung hindi ako nagkakamali, or 15, I think 14. April 14, nag-start na ako nag-walk with walker. Yun, kahit masakit, talagang itatry ko kasi kailangan talagang i-practice na maglakad ako as per ng doktor. So, yun, nag-walking ako until June, walker, nag-exercise ako, araw-araw, morning and afternoon. So, yung mga exercise ko guys is napaka-worth it. Ilalagay ko na lang sa leaf, dito, or dito. Dito, yung mga exercises na ginawa ko. So, every morning yan and every afternoon. So, nag-base lang naman ako sa YouTube. So, self-therapy ang ginawa ko. So, hindi ako kumuha ng physical therapy kasi nga kung kukuha din nga lang ako. Kaso, malayo. So, siguro, example, kung sa isang week is 3 beses or 4 na beses ka therapy, sobrang layo at saka hassle din sa ambulance kung kailangan nila ng ambulance sa munisipyo or sa RHU namin. Baka alanganin yung pagpunta at saka wala naman kaming sasakyan para pumunta doon na 4 wheels, kumbaga. Kasi hindi pa totally ako nakakalakad noon. So, hindi ko naman kaya pa umupo sa tricycle kasi nga mahina pa yung right leg ko. So, yun na nga guys, self-therapy talaga. Kasama na din yung pray. Everyday nagpe-pray ako. Everyday dapat laging positive ka. Ganun lang naman huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano. Siyempre, may isip mo yun kasi bakit nangyari sa'yo yun, bakit ikaw pa. Siyempre, naisip ko din yun. Yung mga bagay ba na nagsisink in sa akin na yung parang nawawala ka na ng kumpiyansa ba. Pero, nandyan si Chad, yung partner ko na nagpupush sa akin na kaya mo yan, makakalakad ka, mag-pray lang tayo araw-araw. So, yun yung ginagawa ko. Tsaka, pag nag-exercise ako, nagpapatugtog ako ng Hillsong, prayer song, yung mga ganun, para lumalakas. Kasi pag nadidinig ko yung mga ganun, guys, lalo na kasagsagan ng aking kasakitan ng paa, talagang gumagaan yung loob ko pag nakakarinig ako ng mga Hillsong. Ayun, yun yung ano ko guys, habang nag-exercise is may Hillsong ako, kaya mga prayer song. Yun yung mga pinapakinggan ko habang nag-exercise ako. So, yun nga, napakahalaga yung exercise araw-araw. Huwag ka mag-miss. Minsan, hindi. Ganito guys, pag sumasakit yung paa ko, talagang hinihinto ko. Kasi, bakit ganito? Bakit ganyan? Siyempre, may mararamdaman ka. Kasi, yung second check-up ko is wala si Doc. So, para yung reliever lang yung meron. So, hindi masyado clear yung pagtatanong ko kasi wala nga si Doc. So, kung bakit masakit, nakakalimutan ko din minsan yung pagtatanong kay Doc ng ganon. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. So, habang nag-exercise kayo, talagang positive lang. Yung mga sinasabi ng mga kapitbahay nyo, mga kamag-anak nyo, huwag yung dibdibin. Ako nga, sa experience ko mas maganda pag nagre-recover ka, o kaya may mga dinadamdam ka, mas magandang nag-stay ka muna sa isang room. Alam mo, na-realize ko habang nandito ako sa room, minsan lang ako lumabas pag nag-exercise lang, nag-walking. Mas, gagaan yung loob mo, talagang kapag wala kang naririnig ng masasama. Parang, kasi nagsisink in agad sa akin pag may negative akong naririnig Kaya mas maganda guys, sa loob na lang kayo ng kwarto muna. Okay? Kausapin nyo yung mga positive na tao, mga kasama nyo sa bahay. Huwag negative. alisin nyo muna yung mga negativity, mga ganun ba.
alisin nyo muna yung mga ganun. Kasi nakakasama eh. So, hindi ako nagkakate. Iwasan yung makasinghot o kaya makaamoy ng sigarilyo kasi talagang yan yung number 1 na bawal pag papagaling ka ng mga buto-buto kasi nagpapadelay yan ng pag-grow ng bones nyo. So talagang iwasan nyo. Pag may nakita kayong nagsisigarilyo, malayo pa lang siya, pumasok na kayo sa banyo. Ako naman, minsan kasi meron nagsisigarilyo sa kapitbahay o kaya may dumadaan dyan. Eh, syempre, nakabukas yung bintana ko. May maaamoy at mamaamoy ka. Kasi, wala eh, hindi mo yun matatanggal. Tapos, ako minsan na-experience ko, talagang naamoy ko na bago ako pumunta sa kwarto, kung nasa labas man ako. Naamoy ko na talaga, guys. Pero, talagang pinipigilan kong singhutin. Tapos napapagalitan ko yung mga kasama ko, o kaya si Jad. Kasi nga naamoy ko, diba? So, yung mga bagay. So, walker exercise, avoid yung mga matatamis masyado, maaalat masyado. Parang medyo nag-diet ako noon. Parang pili lang yung mga kinakain ko. Basta hindi ako nagkakape. Number 1 yung iwasan nyo yung mga kapitbahay nyo na naninigarilyo, guys. Wag din kayong uminom ng alak. Hindi rin naman ako uminom ng alak. Pero yun yung mga ginagawa ko, guys. April, May, June, nag-walker ako. Ganun pa din. Everyday exercise. Noong July, syempre mapupudpud din yung apakan o yun sa talampakan ng ating walkers. So, kabibili ko lang nun ng 4 na walkers. Ang mahal ng isa, no? 30 pesos. So, 4 yung binili ko. And then, after kong nakabili, siguro mga 3 days ko lang nagamit yung rubber na yun. Yung pagkapalit ko ng bagong rubber. Naalala ko pa eh, bagyo yun. So, after 3 days, then, trinay ko siya. So, talagang, guys, hindi pa kaya. Naisip ko, paano kaya ako makakalakad ulit? Kasi, sanay ako sa walker, 4 yung paa niya kasi. Tapos, lahat ng waist ko, nasa kanya. So, paano ako makakalakad ulit syempre, pinipray ko ulit yun na makalakad ulit ako kasi mahirap. Talagang, 2 beses ako nag-try ng tungkod ba yung gamit, yung stick lang. So, hindi ko talaga kaya. Hindi ko talaga kaya pa. Hindi ko pa mabuhat yung sarili kong katawan. Kasi yung paa ko nga, hindi pa masyado naglalakad na inaapak 100%. Kasi 50 to 75 pa lang noon yung waist ko na pero hindi pa na talaga kaya totally. Just week of July. So, habang nakaupo ako dito sa computer, nakaharap ako dito sa computer, parang gumaan yung loob ko. So, nakita ko yung tungkod. And then, trinay ko maglakad. And then, bigla na lang gumaan yung pakiramdam ko, nailakad ko siya. Pero alam mo ba yung lakad na parang, ito, gumaganan-ganan. Gumaganan-ganan siya kasi hindi nga sanay. Kasi, nakasanay ako na ganito yung hawak ko. Dapat may bigat dito sa kabila. So, habang tutungkod ako, nagaganon. Then, yung unang round, diba? Yung pangalawang round, talagang hinawakan ko yung bewang ko. Nakahawak yung bewang ko para yun. So, carry naman siya. Ang kaso, nung, diba, tumagal na yung ikot-ikot ko na tungkod ang gamit ko, sumakit yung dito siguro si screw sa baba, tapos si screw sa taas. The next day, trinay ko ulit. So, na guys, yung walker, yung tungkod na di ba, yung una is ganun yung experience ko. Ngayon, noon is wala na, okay na siya. Tapos, try kong, alam niyo yung talagang may injury yung paa. Napapansin mo yan pag nakakita kapag gumaganon, parang hindi pantay yung lakad. Try kong hindi ganun maglakad. So, parang ginagaanan ko yung lakad ko dito sa right, yung may injury. Yan, ginagaanan ko. So, worth it naman guys.
ang napanood ko ba, pag yung tungkod yung hawak mo, ang gagamitin mo kamay na ilalagay sa tungkod, dito yung tungkod ko, dito, hindi dito, dati dito. So, kahit dito yung tungkod ko, dito nasa right, parang gumaganon pa din ako. Pero pag nandito sa left ko, yung tungkod ko, nababalance ko yung katawan ko. Nawawala yung paglakad ko ng guys, yung ganun, yung hindi pantay. So, napapagaan niya yung paglakad ko. So, parang, okay. So, sinasanay ko siya kasi ayokong maglakad ng gano'n. Siyempre, nasa process pa naman ako. Nasa healing process pa naman yung pa ako. Alam ko naman na talagang gaganon yung paglakad ko. Ginamit ko yung tungkod is, siguro 1 week. 1 week ko lang siya nagamit, guys. 1 week. 1 week ko talaga nagamit lang yung tungkod. So, yung walker is nasa 3 months ako gumamit ng walker. So, yung tungkod is nasa 1 week. And then, kasagsagan ng bagyo, first week ng August. Last month lang. First week ng August. Siyempre, kabagihan. Wala akong magawa eh. Nakaupo na naman ako. Try ko kayo maglakad. Sabi ko. Try ko kayo maglakad. So, siyempre, may hinaya kasi nga, nabibigatan pa nga ako sa katawan ko eh, kasi hindi ko pa nga mailakad. Ay na nga. So, trinay ko. Ay, sabi ko, oh my God, nakakalakad ako. Sabi ko nga, nakakalakad ako. In fairness, so, trinay ko siya maglakad. So, ay, okay to. Dito talaga ako sa kwarto matutong mag-walker, yung tungkod, tsaka yung maglakad, dito ko lahat na try. Dito ko talaga pinapractice muna bago ako lumabas. So, talagang 3 beses ata akong umikot ng walang any support. Without any support, guys. So, ayun na guys, naglakad-lakad ako. So, pumunta ko sa labas. Ayun na nga. Pwede na. Kasagsagan ng bagyo na eh. Naglalakad na ako, pero yung lakad ko, syempre, ganun-ganun pa lang eh. And then, ang nga ba yun? Sabi ni Chad, sanayin mo maglakad ng walang tungkod. Kahit 1 week lang. So, trinay ko maglakad sa labas. Syempre, yung una, hindi pa ako kasi marunong maglakad sa hagdan. So, kung napapanood nyo yung paglakad ko ng walker, diba, patalikod yung lakad ko. So, nagtry ako na maglakad without walker. So, without walker or kaya yung tungkod. So, okay naman siya. Tinitry ko talaga siya, guys. Maganda kasi hindi umuulan, hindi mainit. Sakto lang, makulimlim na ewan ko, basta makulimlim. Naglalakad-lakad ako na walang support. So, ngayon na guys. So, 4 na buwan bago ako nakapaglakad ng walang anumang support. Walker man yan o kaya tungkod, wala. So, 4 months talaga. And then, yung 4 months na yun guys, yung weight na binibigay ko sa kanya is 75 to 100. Kasi nung June talagang, okay, pwede na akong, yung check up ko nung June, pwede na akong maglakad 100% na. So, yun na. Nung yung walker at tungkod pa, 100% ko na yung lakad. So, thank God, ay naglalakad-lakad na ako ng, medyo bumibilis na nga eh. So, ayun. Healing process pa lang ako. And, madami pa akong magagawa. Everyday meron akong napapansin sa pa ako na kaya kong gawin. Yun, thankful ako kasi nandiyan si Chad na laging sumusuport sa akin, nagtatanong everyday kung kumusta na, ano yung gawa mo maghapon, ano yung kaya mo nang gawin, mga ganung bagay isang papagaan ng loob ko. And, ayun na, thankful ako kay God, always, everyday. Talagang mas lumapit ako sa kanya, lalo nung na-aksidente kami. Ayun, sobrang thankful ako kay God na wala masyadong nangyari sa amin, na ganito lang. Thankful talaga ako. And, yun.
kung ano man yung mga katanungan nyo, lahat ay nagtatanong kasi. So, sa next video ko na lang sasagutin yung mga katanungan. Kasi minsan, mga friend ko nagtatanong, ano na naman mo? Mga ganun na. Pero, sa next video na lang po, guys. So, yun na nga. So, 4 months bago ako nakalakad ng without any support, walker or tungkod. Yun, 4 months. Yan lang yung vlog natin for today. Sana nagustuhan nyo. At kung may katanungan kayo, guys, mag-leave kayo sa comment. Kasi may nakalaan na question and answer sa susunod na video. Susunod na vlog natin. So, see you next time!